So, ang ating po pag-uusapan ay nagmula po sa libro ni Foster Cline and Jim Fay titled Parenting with Love and Logic. So, i-share ko lang po sa inyo yung part na nabasa ko regarding children's mistakes are their opportunities. Yung pagkakamali po ng mga bata ay pwede po maging pagkakataon para sa kanila pong paglago. So, alam niyo po ba yung pakiramdam na nakita mong nagkamali yung anak mo, tapos yung automatic reaction mo ay ayusin agad para hindi po siya mapahiya o kaya masaktan or makaramdam ng kabiguan? Normal po yun sa atin bilang mga magulang kasi gusto natin na as much as possible, gusto nating maligtas po yung ating mga anak sa mga tao na magja-judge sa kanila. Pero ayon po dito sa Love and Logic, minsan ang pinakamagandang regalo natin sa ating mga anak ay yung pong matuto sila o hayaan natin silang matuto sa mga pagkakamali po nila. Like for this example na si Julia tsaka yung kanya pong submission ng project. Isang araw po umuwi si Julia galing school and then halata po sa mukha ni Julia na may problema po siya. Kaya sabi niya sa mami niya, "Ma, naiwan ko yung project ko, baka pwede po kayo na lang yung kumausap kay teacher." Ito yung usual na eksena bilang sa atin mga nanay at tatay na kapag yung anak po natin may nagawang kamalian sa school or kung saan man siya nanggaling, tatawag ka kay teacher at susundin mo yung sinabi ng anak mo para maresolbahan yung problema. O kaya naman, tatanungin mo yung anak mo ng maayos. Sabi mo, "Anak," tatanungin mo siya kung ano nangyari, and then pwede mo sabihin yung sentiments mo na hindi ako masaya sa nangyari, hindi ako masaya sa ginawa mo, no? And simple lang, pero ang impact is malaki. So, sabi to sa libro na to, pwede mong kausapin siya at sabihin mo na hindi mo nagustuhan yung nagawa niya, no? Maging honest ka dun sa bagay na ginawa niya para hindi siya makonsinte. Kasi dalawa naman talaga yung sagot natin dyan eh. Number one is to konsintihin natin sila. Dahil ngayon, ayaw nga natin mapapaya yung anak natin at mapapalampas yung nagawa niyang mali. Or number two, tatanungin mo siya ng maayos. So, sabihin mo sa kanya, "Anak, hindi ko gusto yung ginawa mo, ha. Hindi ko gusto yung pagliban mo o hindi mo pag-submit ng project sa school. Kasi bilang estudyante, ginagawa mo yan." So ngayon, tatanungin mo siya. Ikaw rin mismo magtatanong sa anak mo, anong plano mo ngayon? Anong gusto mong resolution? So, simple lang. Simple lang ito kung titignan po natin. Pero malaki po yung impact nito. Kasi pinapaalala mo sa kanya na problema mo ito at nandito ako para sumuporta. So, mas maganda pala na iparamdam natin sa mga anak natin na nagkamali ka, anak, pero nandito ako sa iyo para suportahan kita. So, yun pala yung isang bagay na dapat natin ginagawa. Problema ko ba to or problema nila? Sino ba talaga yung may problema? Kapag ang anak mo ay na-late, hindi gumawa ng assignment, okay? Nakalimot sa gamit, so natural tayo na ma-stress. Pero kapag tayo ang gumagawa ng solusyon, hindi po natututo yung bata. Bakit? Kasi iniisip niya na okay lang, nandiyan naman si mama, nandiyan naman si papa, siya na bahala sa lahat. Consider natin na technically hindi natin ito problema eh. Sila may gawa nito kung bakit nila kinakaharap yung bagay na yan, yung problema na yan. So kailangan natin ipaunawa talaga sa kanila na sila din mismo yung gagawa ng solusyon para kung maulit man ito. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na pag nagkamali sila, hindi na nila mararanasan yan, di ba? So, palagi lang natin sasabihin sa kanila na kailangan pa rin nilang solusyonan ito on their own. At syempre, bilang mga magulang, palagi lang tayo nakaagapay. Pero hindi para lumitaw na kukonsintihin lang natin ang kukonsintihin na okay lang yan, akong bahala sa'yo. So, hindi sa ganung paraan. So, next is the 2 rules of love and logic. May dalawa pong simpleng panuntunan. Una, maglagay ng hangganan gamit ang kalma at malinaw na salita. So, merong hangganan, and halimbawa po nito, ganito, sa anak mo na mahilig mag-tablet or mag-computer or mag-laptop, maglaro ng Roblox, di ba ganyan? Sabi mo sa kanya, "Anak, pag naubos mo yan ng mabilis." So, kaya pag sabi mo, "Anak, pag naubos mo yan on time, bibigyan kita ng additional hours," no? Ikaw, Yuri, anong nafe-feel mo? Tinatakot pa kita o nafe-feel mo na parang may reward? May reward, no? So ikaw, magkakaroon ka ng choice. Gusto mo bang mapagalitan or gusto mo bang magkaroon ng reward? So it's about choice. Binibigyan natin ng choice yung mga anak natin doon sa mga bagay na kinakaharap nila. So pangalawa naman, kapag nagkamali yung mga bata, iparamdam mong nalulungkot ka para sa kanya, pero hindi mo siya aayudahan. Ano ba, may nagawa siyang mali, nabasag niya yung
minabasag siyang bagay sa bahay nyo, pinakamahalagang gamit o mahal na gamit, no? Siyempre normal na iparamdam mo na dismayado ka na, iinis ka, nagagalit ka. Siyempre sasabihin mo talaga yung nararamdaman mo, pero hindi mo siya aayudahan. When say aayudahan, parang kumbaga okay na yun, sige na, yaman na. Hindi dapat palaging ganon. So ang tanungin mo, anong balak mong gawin ngayon? No, nakabasag ka, so ulitin mo ba yan, magbabasag ka pa ba? So paano mo ayusin to? So hayaan mo siyang mag-isip ng desisyon na matuto. Hindi palaging minamanduhan natin sila, kundi tinuturuan natin sila ng kumbaga magkaroon ng analytical or mag-process sa kanila yung nangyari, and then sila mismo yung magbibigay ng explanation regarding to sa nangyari. Okay? So hayaan natin silang mag-isip. So panghuling mensahe ko, no, sa mga kapwa po natin mga magulang, hindi natin kayang ayusin lahat ng pagkakamali po ng mga anak natin, at hindi rin natin dapat subukan na kumpunihin o konsintihin sila sa mga nagagawa po nilang mali. Kasi ang goal natin dito ay turuan po silang tumayo sa sarili nilang mga paa at harapin yung consequences ng mga kapalpakan, kamalian, at matuto po silang magdesisyon ng may wisdom. So ang pagkakamali nila, oo, minsan masakit sa paningin, pero doon talaga sila natututo maging matatag. Ang trabaho natin ay hindi maging tagapagligtas, okay, kundi maging gabay na may malasakit, no? So yun lang po. So I hope may natutunan tayo dito sa ating topic about. So yun lamang po, sana may natutunan po.